buhay lamang ang tinapos ni Nelly sa kanyang pag-aaral, sa kadahilanang nasabayan na ang paaralan sa kolehiyo. Bukod kasi sa malaki ang magagastos sila sa upa ng bahay at linggo-linggo ang transportasyon sa bangka ay mukhang mahihirapan pa sila sa baon ni Nelly. Mangingisda ang kanyang mga magulang at 4 silang magkakapatid. Siya ang panganay, kaya kahit pangarap niya makapagtapos at maging isang guro ay mukhang hindi na niya magagawa. Para sa kanya, sa pagnaginip na lamang muna niya makikita ang sarili na nakasuot ng uniforming pangguro. Hindi naman nawawala na pag-asa ang dalaga dahil para sa kanya, hanggat nabubuhay pa siya, alam niyang posible pa. Kaya habang nasa bayan ay naghahanap siya ng pwedeng pagkakitaan para naman kahit paunti-unti ay makaipon ng pera at balang araw ay makapagpapatuloy siya sa kanyang pag-aaral. Ayaw niya kasing matulad sa mga kapwa niya dalaga na napag-iwanan na at mas piniling mag-asawa na lamang dahil sa hirap ng buhay. Mukhang malayo pa naman din iyon mangyari sa kanya dahil nasa bayan pa ang magiging asawa niya at doon nag-aaral ng abogasya. 3 taon na din magmula noong lisanin ng binata si Noel ang kanilang isla upang mag-aral sa bayan. At magmula din noon hindi na ito dumadalaw sa isla, kung dumalaw man saglit lang at hindi niya na naabutan. Miss niya na ang minamahal na lalaki at hindi na rin siya makapaghintay na matupad ang pangako nila sa isa't isa na magmamahalan hanggang sa kaya pa nila. Yun na din ang pinangahawakan ni Nelly. Kaya hanggang ngayon, hinihintay niya pa rin ang pagbabalik ng binata. Kaya pa man maraming mga binata na ang nagpapapansin at naliligaw sa dalaga, ay tanging kay Noel niya inaalay ang kanyang puso. Kaya hindi niya binabalingan ng oras ang mga ito at tanging pagtanggi lang sa kanila ang kanyang patuloy na ginagawa hanggang sa panahon na dumating na ang kanyang minamahal. Ngunit ang iba ay masugid din na hinihintay din siya dahil sa kanila'y halos perpekto na ang dalaga. Masipag, mapagmahal sa pamilya, madiskarte, mabait, at lalong-lalo na maganda. Morena man ang kanyang kulay ay mapagkakamalan pa rin siya na may halong ibang lahi dahil sa kanyang tindig, kurbang pangangatawan at lalong-lalo na ang kanyang matangos na ilong. Pero ganun din naman ang mga nakakabata niya mga kapatid dahil parehong maganda at gwapo ang kanilang mga magulang. Kaya naman marami talaga ang gustong maging kasintahan siya at maging ang mapapangasawa siya. Kasalukuyan na sa kusina lamang noon si Neddy at naghahanda ng pagkain para sa kanilang tanghalian nang marinig niya ang boses ng kaibigan niya si Eva na tinatawag siya. "Neddy! Neddy!" Tawag ni Eva sa kanya. "Nandito ako sa kusina, Eva," sagot naman niya. Pumasok naman agad si Eva na makikitang hinahabol pa nito ang sariling hininga. "Oh, napano ka ba at hingal na hingal ka dyan?" "Eh kasi si Noel." "Si Noel? Bakit? Ano nangyari kay Noel?" "Nakabalik na si Noel. Nandoon na sa kanila. Puntahan mo na agad at baka umalis na naman yun." "Talaga? Nasa kanila na si Noel?" Masaya niyang usal. "Oo, tumakbo pa talaga ako papunta dito para magkita na kayo. Bilisan mo na dyan." "Oo, teka. Nay, Tay, kumain na lang po muna kayo dito at pupunta na muna ako kina Noel." Bali niya sa mga magulang. "At bakit ka naman pupunta sa kanila, anak? Kung gusto ni Noel na makita ka, siya na ang pupunta dito." Wika naman ng kanyang ina. "Sige na po, Nay. Baka kasi nagmamadali lang din si Noel. Saglit lang po ako. Babalik din po ako agad. Pangako." "O siya, sige. Ano pa nga ba magagawa namin ng tatay mo Mukhang labis na ang pangungulila mo sa lalaking yan. Basta't bumalik ka agad ha? At hindi ka pa kumakain." "Opo, Nay." Dali-dali namang nagbihis sa maganda si Neddy. Siya kainay sa sarili. Siya lumabas na kasama si Eva at patakbong tinungo ang bahay nila Noel. Maya-maya pa nakita niya na nga ito sa may dalampasigan at sobrang layo ng tingin. Doon na siya napangiti at sa walang ano-ano agad na niyakap ang binata.
Ikaw nga, Noel! Akala ko hindi ka nababalik dito sa isla natin. Mabuti na lang talaga at naabutan pa kita. Masaya niya sambit. Ang nabiglang binata naman ay agad kumunot ang noo at bahagyang itinulak si Neri. Noel! Ako to si Neri! Grabe! Mas lalo kang gumapo ah! Nakakagwapo nga talaga siguro sa bayan ano? Tsaka, ang ganda na din ng porma mo oh! Dinaig mo na talaga ang isang sikat na abogado. Muli niya pang sambit. Ano ginagawa mo dito, Neri? Halatang naalipad-baran ito sa dalaga at tumingin muli sa malayo. Nasabi kasi sa akin ni Eva na nandito ka na daw. Kaya dali-dali na rin akong pumunta dito at baka hindi na naman kita maabutan. Mabuti na lang talaga at nandito ka pa. Ngayon ka lang ba nakabalik? Hanggang ilang araw ka lang dito? Dito na ako. Anong dito ka na? Ibig sabihin, dito ka natitira? Di ka na babalik sa bayan? Di ba may isang taon ka pa doon? Takang tanong ng dalaga. Huminto na ako, Neri. Pagkasabi nun, doon na nanlaki ang dalawang mata ng dalaga. Alam niya kasing pangarap nito ang maging isang abogado. Pero hindi niya maintindihan kung bakit ito huminto. Huminto ka? Bakit naman? Alam ko kung gaano mo kagusto maging isang abogado, Noel. Anong nangyari? Mahirap ba mang aralin? Hindi mo na ba kaya? Sunod-sunod niyang tanong dito. Nang akma na sanang sasagot si Noel, ay hindi na niya nagawa dahil may nauna na magsalita. Love? Who is she? Rinig ni Neri na tinig ng isang babae. Nang lingunin niya ito, isang mestisang babae ang naroon. Napakaganda ng tindig nito, pati na rin ang kutis ito. Pero isa lang ang nagpatigil sa mundo ni Neri. Nakita niya kasi na hawak-hawak nito ang kanyang tiyan at sa tingin niya, 5 buwan na itong buntis. Tinawag rin itong love si Noel, kaya doon na kumunot ang noo niya at matapang na sinagot ang babae. Love? Walang love dito, miss. Kinakabahang wika ng dalaga. I'm sorry but I am referring to Noel. Love, halika na sa loob at kakain na daw. Sino ba kasi itong kausap po dito? Paring pangmuli ng babae kay Neri. Sige love, susunod na ako. Mauna ka na. And by the way, this is Neri, my friend. Oh, I see. Akala ko naman kusino. Hi, nice to meet you, Neri. Kumain ka na ba? Baka gusto mong sumabay na sa amin sa loob. May dala kaming food. Alok pa nito kay Neri. Umiling naman ang dalaga at saka ngumiti ng pilit. Okay, sige. Love, sunod ka na ha. Hihintayin kita sa loob para sabay na tayong kumain. Ngiti-ngiti pa ng babaeng hinalikan pa si Noel at saka tuluyang umalis. Hinintay na muna ni Neri na makalayo ang babae at saka palang muling tinapunan ng tingin si Noel. Sino yun, Noel? She's Diana. She's my girlfriend. Ano? Girlfriend? Kailan pa? Eh di ba ako ang girlfriend mo? Nangako tayo sa isa't isa, Noel. Naiiyak niya ng wika. Nangako lang tayo sa isa't isa, Neri. Pero hindi naging tayo. Nagagets mo ba? Never kitang niligawan, di ba? Tsaka feel mo talaga na after ko makipagsapalaran sa bayan, ay magpa-focus pa rin ako sa'yo. Tignan mo nga yung sarili mo. Oo, maganda ka nga. Pero wala kang mararating. Dahil alam ko dito ka lang sa isang mamamalagi. At ang layo-layo mo sa katangian ni Diana, Neri. Noel naman, sinabi mo sa akin, di ba? Nababalik ka at pagbalik mo, ako pa rin. Pagmamakaawa ng dalaga. Hindi na kita gusto, Neri. Yan din ang hirap sa'yo eh. Masyado kang ilusyonada. Masyado kang desperada. 3 taon na pero sa akin ka pa rin nakafocus. Wake up, Neri. Gumising ka na sa panaginip mo. Hoy, grabe ka na kung magsalita, Noel ha. Akala mo naman kung sino kang kagapuhan. Eh napaka-common naman ang mukha mo. Nakapag-aral ka lang at nakaligo ng tubig sa bayan, ay ganyan ka na magsalita sa kaibigan ko.
Pagsabat naman ni Eva na hindi na nito matiis ang mga salitang binibitawan ng binata sa kaibigan. Eva, tama na. Hayaan mo na siya. Hindi, Neri eh. Sumusobra na din tumokong na to. Akala niya siguro porket nakaapak siya sa ibang bayan ay mayaman na siya at malaking tao. Hoy, para sabihin ko sa'yo, for sure kaya mo dinala yung babae yan dito dahil sa isang pwede maging dahilan. Siguro nabuntis mo siya, pero hindi ka gusto na magulang niya kaya ayan, tinanan mo siya. Ikaw, Eva, dinaig mo pa ang nanay mo sa kakapatak ah. Nakakasahod ka pa dyan ha? Tsaka, ano naman ngayon kung nagtanang kami? Wala ka nang pakialam doon. Buti sana kung mag-aambag ka ng pambili ng diaper at gatas sa magiging anak namin ay papayagan na kitang mga ilam sa buhay namin ni Diana. Umalis na nga kayo at nakakasira kayo ng araw eh. Galit na bulwas ng binata. Feeling mo namang gwapo ka? Eh kung hindi ka lang maputi, wala ka nang pinagkaiba sa mga tambay dito na halatang ginawa ng tubig ang alak. Aba, tanging lumabas sa bibig ni Noel at akman ng susugot sa mga kaibigan. Tama na! Pwede bang tama na? Eva, tama na, please lang. At ikaw naman, Noel, huwag kang mag-alala dahil kusa kaming aalis dito. Masakit man ang ginawa mo pero pipilitin kong kalimutan ka. Sobrang laki na ng pinagbago mo. Hindi na kita kilala, Noel. Siguro nga, mabuti na rin to dahil nalayo ako sa taong kayang maging mapagmataas sa iba. Mabuti pa nga. Huwag na kayo magpapakita sa akin ulit ha. Lalong-lalo ka na, Neddy. At wala akong pakialam sa kung ano man ang tingin mo sa akin ngayon. Lubayan mo na ako at tanggapin mo na magkakapamilya na ako. Gets mo? Hindi na lamang iyon sinagot ni Neddy at mas pinili na lamang na tumalikod. Kahit nahihirapang ihakbang ang dalawang paa dahil sa sakit na darama, ay nilabanan niya pa rin ito dahil akay-akay naman din siya ng kaibigan. Hanggang sa makalayo na nga sila at doon na napaluhod ang dalaga at napahagulhol. Dinaluhan naman agad siya ni Eva na nooy naawa na rin sa kaibigan. Neri, tumayo ka nga dyan at baka makita ka pa ng ibang tao. Hayaan mo na yung loko-lokong lalaking yun. Wala siyang kwenta dahil wala siyang isang salita at nagawa ka pa niya ikumpara sa babae niya. Eh di hamak na mas maganda ka naman doon, no? Eva, buong buhay ko si Noel lang ang lalaking minahal ko. Ni isa sa mga maliligaw ko wala akong pinapatulan dahil baka magalit siya. At akala ko ako na ang dahilan kung bakit siya bumalik. Hindi pala. Muling hagulhol nito. Kasi nga hindi siya worth it na lalaki, okay? Tsaka yung mga luha mo, hindi karapat-dapat sa kanya yan. Mag-move on ka na lang, girl. Dahil mukhang desidido na rin si Noel na kalimutan ka. Well, masakit man pero siguro matagal ka na niyang inatsapwera. Kaya nga siguro kapag dumadalaw yun dito ay never niyang pinapaalam sa'yo. Ay dahil ayaw kanyang makita. Ni minsan nga, hindi kanya binisita pang muli sa inyo, di ba? Hindi ko alam kung paano ako magsisimula, Eva eh. Para ako tinanggalan ng lakas. Gaga to, oh. Gawin mong lakas ang pamilya mo at wag ang ibang tao. Kung hindi mo din alam ay matagal ka na nag-iisa. Nakaya mo na wala siya ng ilang taon, di ba? Kaya, kayang-kaya mo yan. At saka, hayaan mo na yun. Kakarmahin din yun. Tumayo ka na nga dyan at baka isipin pa nun. Patay na patay ka talaga sa kanya. At iyon na nga ang ginawa ni Neri. Kahit ang totoo, parang nawalan siya ng lakas saglit. Inayos naman niya muna ang kanyang sarili, saka pa bumalik sa kanila. Ayaw niyang mahalata ng kanyang mga magulang na galing siya sa pag-iyak. Pero tila ba hindi siya nagtagumpay dahil nahalata agad iyon ng kanyang ama. At doon na nga nawalan ng pagpipilian si Neri, kaya sinabi niya rin ang totoo sa mga ito. Napagsabihan man ay nagpapasalamat pa rin siya dahil dinaluhan siya ng dalawa. Kung ilang araw na nag-iiyak si Neri nang dahil kay Noel ay hindi na niya mabilang pa, basta't ang alam niya na lang
na minsan tignan niya ang sarili sa harapan ng salamin, ay doon pa niyan napagtanto na parang hindi na siya ang nakikita niyang refleksyon. Nawala na ang dating maligalig at masiyahing Neri at sobrang itim na din ang ilalim ng kanyang mata. Nasa ganoon siyang pag-iisip na marinig niya ang boses ni Eva. "Neri! Neri!" Tawag dito sa dalaga. "Nandito ako. Bakit?" Walang ganang sagot ng dalaga. "Nasa dalampasigan ba si Tiyo at Tia? May gagawin ka ba?" Excited na tanong ng kaibigan. "Wala na. Kakarating lang nila at nasa kwarto na nagpapahinga. Tsaka pwede ba? Pakihinaan nga ang boses mo at baka magising pa ang mga yun. Alam mo naman pagod na pagod si nanay at tatay dahil madaling araw pa lang sila gumayak. Kaya nga, ito na po. Ihinaan na. Tara na muna sa may dalampasigan. Dali! Kinikilig itong bulwas. Ayoko. Matutulog na rin ako ngayon eh. Naku Neri, pagsisisihan mo kapag hindi ka sumama sa akin ngayon. Alam mo namang madalang lang tayo makakita ng gwapo no? Kaya tara na. Ikaw na lang. Ay, hindi pwede. Masyado ka na nagpapabaya dahil sa Noel na yan ha. Oras na para kumarengking ulit. Kaya tara na. Pilit na hila ang dalaga. Ano bang meron dun? Ewan, basta pagkakita ko kanina, may bonfire, tas nagkakantaan sila. Mga dayo lang ang mga yun eh. At palagay ko galing sa mayayamang pamilya dahil sa datingan at panay din ang English. Saglit lang ba tayo doon? Oo naman no. Malay mo naman kasi, nandoon na ang forever natin. Kaya mas okay. Pungis-ngis na tugon ng kaibigan. Naku Eva, hindi ko na pinapangarap yan. Taga-atin nga ay nagawa pa akong lokohin at saktan. Lalong-lalo na mga taga-bayan no. Irap na sagot naman ni Neri. Ang KJ nito? Naging broken-hearted ka lang. Ayaw mo nang humanap ng forever mo? At saka, huwag mo naman lahatin no? Para naman si Noel lang talagang lalaki sa mundo no? Let's go na! Teka. Magbibisa muna ako. Ano ka ba? Okay na yan! Ang sexy mo kaya. Napairap na lamang din si Neri sa kanyang mata dahil wala na siyang nagawa. Magbibisa na siya dahil naka-shorts lang ito at medyo manipis lang ang kanyang damit na maaninag ang magandang hulma nito. Hawak-hawak na kasi ni Eva ang kamay niya kaya sumunod na lamang siya dito. Maya-maya pa nakarating na nga sila sa may dalampasigan at tulad nga na sabi ng kaibigan, may mga dayong nagkakatuwaan doon. Ang gaganda din ng mga tinig nila sa bawat musikang kanilang kinakanta. Ngingiti na sana si Neri, pero hindi iyon natuloy na makita niyang papalapit na sa kanilang gawi si Noel at ang nobyo nito si Diana. Kukurutin talaga kita ngayon kapag nagpakita ka ng kabitara sa dalawang yan. Wika ni Eva na tinutukoy si Diana at Noel na magkahawak kamay pa. Oo na, hindi na. Irap na lang ng dalaga tsaka binaling ang atensyon sa mga dayuhan. Buti naman. Dito ka nga sa gilid para hindi mo na sila makita. Doon mo na lang ituon ang mga mata mo para hindi ka na maalibadbaran dyan. At iyon na nga ang ginawa ng dalawa. Nagpalit na lamang sila ng pwesto para sa ikabubuti ng lahat. Ilang sandali pa habang nakatayo pa rin at tinitignan ang mga dayo na nagkakasiyahan ay agad tumayo ang isang matangkad at napakagwapong binata. Kinuha nito ang gitara at nagsimulang kumanta at nasaglit pang tinignan ang paligid na animoy may hinahanap ay napatigil ito at tinitigan siya na saktong natamaan ng ilaw at kitang-kita ang kanyang ganda. Natigil ang binata sa pagkanta at parang natuklaw ito ng ahas na hindi man lang kumukurap. Napansin naman ito agad ng lahat kaya doon na nagsimula ang malalakas na tili at hiyawan. Hindi na nga tinapos ng binata ang kanyang kanta at ipinasa na ang gitara sa katabi at sa walang ano-ano, tumayo ito at lumapit na nga ito sa gawin nila. Ang dalaga si Neri ay biglang kinabahan sa paglapit ng dayuhan, lalo na noong nagsalita ito.
Hi, gorgeous. Pwede ba kitang maisew saglit? Nakangiting wika ng binata. Si Neri naman ay halos hindi na makaimik dahil sa gulat. Na-starstruck din siya dito dahil hindi lang mukha nito ang nakakaakit, pati na rin ang matatamis itong ngiti. Bumalik naman siya agad sa ulirat na maramdaman niya ang pagkurot ni Eva sa kanyang tagiliran. Aray! Mahina niya sambit. Ngunit imbis na sumagot ay nagbigay lang ng isang pahiwatig si Eva na pumayag ito sa alok ng gwapong binata. Ngunit umiling din agad ang dalaga. Sorry, pero hindi kasi ako marunong sumayaw eh. Nahihiyang tugon ni Neri. Well, if that's the case, pwede ba kitang yayain na sumama sa akin at maupo sa gitna and I'll sing for you? Tatanggi pa sana si Neri dahil nahihiya siya, pero hindi na natuloy dahil tinulak na siya ng kaibigang si Eva palapit sa binata. Lagot ka talaga sa akin, babae ka. Bulong pa ni Neri na siyang ikinahagikik ni Eva. Pagdating sa kagrupo ng binata ay agad naman siyang binati ng mga ito at pinaupo naman agad siya sa sentro at doon na rin nagsimulang kumanta ang binata para sa lahat at para sa kanya. Para namang hinihili ang dalaga sa perpektong boses ito kaya napapikit na lamang siya at bahagyang napapangiti. Nang matapos ang kaganapang iyon, ay umuwing nakangiti si Neri. Hindi niya alam kung ano ang meron sa binatang iyon at para bang nahypnotismo siya nito. Kinabukasan at dahil nga maagang gagayak ang mga magulang ni Neri para mangista, ay 4:00 pa lang ng madaling araw ay gising na siya para maghanda ng agahan. Sakto naman pagkatapos kumain nilang tatlo ay gumayak na din ang kanyang ina at ama. Kaya naman sinimulan na rin ni Neri ang mga nakaabang niyang trabaho. Naglaba, nagwalis at naglinis. Nang matapos na siya, naglakad-lakad naman muna siya sa dalampasigan na biglang lapitan siya ng lalaking kinantahan siya kagabi. Hi, pwede ko bang itanong kung saan ka pupunta? Panimula nito. Bahagya naman siyang napapitlag nang maninig muli ang boses ito. Dito lang. Paikot-ikot. Wala naman siguro akong ibang pupuntahan, di ba? Nakayuko niya sagot. Oh well, malaki naman tong isla nyo so I bet not. By the way, nakalimutan ko palang ipakilala ang sarili ko sa iyo kagabi. Umalis na kasi kayo kaagad eh. I am Rafael Bermudez, but I'll accept Rafi as a nickname. Masyadong mataas ba ang Rafael para gustuhin mong Rafi na lang ang itawag ko sa iyo? Sort of. Pero ikaw pa rin naman ang magdedesisyon kung saan ka mas komportable. O sige, Rafi na lang. Neri pala, pakilala naman ng dalaga sa sarili. Neri lang? Walang second name or what? Wala na. Sapat na yun. 4 na letra para hindi ako masyadong mahirapan. Teka nga muna. Mga dayo kayo dito, di ba? Oo. I'm with my colleagues by the way. At dahil nga matagal na rin since ang lance bonding namin, naisipan namin mag-iba ng ruta. And since itong isla lang na to ang pinakamalapit, dito na kami pumunta. Mabuti na rin talaga at dito kami napunta dahil nakilala kita. Ngiti pa nito. Jesus, alam ko na yan. Pambobola effect level 1. Baka bukas, makalawa. Kulitin mo na ako at magkalapit tayo. Kukunin mo ang loob ko tsaka mo na ako iiwan. Wow! Mind reader ka ba or what? But nice try ha. Hindi ako ganun. Sinabi din niya ng lalaking kilala ko. Iba din daw siya sa lahat pero ang ending, ayun. Nag-uwi ng babae dito at ang masaklap, buntis pa. Really? How shameful of him naman. Talaga lang ha? Naman, can we be friends? Wala kasi akong kilala dito sa isla eh. Gusto niya lang naman mag-unwind, di ba? Hindi mo na kailangan may makilala dito sa isla. But I want to be your friend. Hindi naman siguro ako kontrabida sa tingin mo, right? Gwapo naman siguro ako, di ba? Nakangiting kinindatan pa ang dalaga. At doon na nga natawa si Neri. Alam niya kasing sincero ang binata sa kagustuhan nito makilala siya. Kaya wala na rin siyang nagawa
kundi ang makipagkaibigan dito. Hanggang sa nasundan at nasundan pa nga ang kanilang pagkikita. Doon na rin sila nagkapalagayan ng loob. Hindi naman talaga mahirap iyon lalo pa at palangiti ang binata at masarap naman kasama. Mangyari pa ang 1 linggong bakasyon niya lang sana kasama ang mga tropa niya ay naging 1 buwan. Hindi naman din bulag ang kaibigan ni Neri na si Eva, pati na ang mga magulang nito at kitang-kita nila ang sweetness ng dalawa. Kaya naman nang kaharap ni Neri sa pagkaina ng ina't ama, doon na napatanong ang mga ito. Anak, panimula ng kanyang ina. Po? Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo, kamakailan lang. Pero para niya papansinan namin ng tatay mo na ang saya-saya mo noong mga nakarang araw. Wala naman kaming problema anak dahil yun nga ang gusto namin maging masaya ka. Pero bakit naman biglang nag-iba ang aura mo? May gusto ka bang sabihin sa amin ng tatay mo? Nay, tulad nga po na sabi ni Eva, sinasayang ko lang po ang mga luha ko kay Noel. Ni hindi niya nga pinapahalaga ng pagiging magkaibigan namin So, bakit ko naman nahayaang lamunin ako ng lungkot? Sigurado ka bang yan lang ang dahilan? O dahil sa gwapong binatang dayo dito sa isla natin? Hindi naman agad nakaimik si Neri sa naging tanong ng ina. Dahil ba sa kanya kaya ka bumalik sa dating ikaw? Muli pa nitong tanong. Nay, tinatanong ko lang naman anak. Wala namang masama sa ginagawa niyo. Pero alam mo namang taga-bayan yan at tiyak na mayaman. Tayo naman, taga-isla lang at namumuhay lang sa pangingisda. Ayaw ko namang dumating sa punto na magkagustuhan kayo tapos ayaw ng mga magulang niya sa'yo at mapilitan siyang Ikaw iwan naman, ka. mahal. Ginaya mo naman na love story ng anak natin sa mga drama sa radyo, Sabat naman ng ama ng dalaga. Ay naku mahal, mabuti ng diretsyo dahil nangyayari naman talaga sa totoong buhay. Ayaw kong apak-apakan nila si Neri dahil lang sa pagmamahalan nila. Halata naman din kasi na may gusto na yung dayong iyon sa anak natin At iba rin ang ngiting pinapakawalan ni Neri sa tuwing nagkakausap sila. Nay, tay, okay lang po talaga ako. Tsaka magkaibigan lang po kami ni Rafi. Wala po. At hindi na nga natuloy pa ni Neri ang pagsasalita nang marinig niya ang boses si Rafi sa labas ng kanilang bahay. Doon nagkatinginan muna ng ilang minuto ang tatlo. Tsaka pa tumayo si Neri at pinagbuksan ng pinto si Rafi. Hi, may dala akong food dito And since wala naman akong kasama sa kubong iniestayan ko, gusto ko sana makasabay sa inyo sa pagkain. If that's okay with you? Nakangiting tanong ni Rafi. Kasi Rafi, Papasukin mo na yan anak at kikilatisin namin yung dayong yan. wika naman ng kanyang ama. Oh, that sounds challenging So, pwede na ba akong pumasok? Nay, baling pa ng dalaga si ina. Lumapit na nga ang ina ng dalaga at kusa na nitong pinatuloy ang bisita ng anak. Wala naman ding nagawa pa ang dalaga at sinundan na lang ang dalawa papasok ng bahay. Sigurado ka ba, Rafi? Bulong pang muli ni Neri sa binata. Why not? Kikilatisin daw ako ng tatay mo At wala naman problema sa akin yon dahil sincere ako sa iyo. Tumigil naman muna ang dalaga at napahinga ng malalim. Siyaka napadasal pa ng Ave Maria bago sumunod sa kusina at ipinagpatuloy ang pagkain. Ngunit ang kabang nararamdaman ng dalaga nauuna ay unti-unting nawala na makita niyang nagtatawanan na sa mesa si Rafi at ang kanyang mga magulang. Magalang at mabait din naman talaga ang pinata at sadyang mapagbiro kaya siguro madali nitong nakuha ang loob ng mga magulang. Habang pinagmamastan ang tatlo ay biglang napatanong si Neri sa kanyang isipan kung ano nga ba talaga ang meron kay Rafi at tila ba napapalapit agad ang mga mahal niya sa buhay dito. Hanggang sa nagsunod-sunod pa nga ang pagdalaw ng binata sa kanila at kasabay na nilang kumakain, kuminsan nga ay hinahanap palagi ng mga magulang niya ang binata. Teka, Nay, Tay, nandito po ako. Ako po yung anak niyo. Baka nakakalimot po kayo.
Baka masanay na kayo niyan at siya na ang kikilalanin yung anak ha? Birong bulwas ng dalaga. Ay naku anak naman, ang sarap naman kasing kasama ng batang yun. Hindi lang gwapo, ay alam mong totoo ang pinapakita sa kanila. Sagot naman agad ng kanyang ina. Doon na sinabi ng ama't ina ni Neri na nakikita nilang mabait na tao ang binata. Hindi din ito matapobre at likas na masiyahin, bagay na labis na ikinatuwa rin ni Neri. Gabi noon, at dahil nga hindi pa makatulog si Neri, kaya naisipan niyang lumabas muna sa bahay at maglakad-lakad sa dalampasigan. Nasanay na kasi siya na iyon ang kanyang ginagawa sa tuwing hirap siyang dalawin ng antok. Minsan nga ay silang dalawa ni Rafi ang magkasama sa paglalakad sa baybayin at pinag-uusapan ang mga bagay-bagay tungkol sa kanilang mga buhay. Nasa malayang pag-iisip ang dalaga at ilang sandali pa, ganoon na lang ang pitlag niya na bigla siyang gulatin ni Rafi mula sa kanyang likuran. Rafi naman, aatakihin ako nito sa puso eh. Maktol niya pa. Sorry, nagulat ba kita masyado? Halata ba? Usal nito, nahimas-himas ang kabadong dibdib. Well, I'm sorry. Pupuntahan sana kita sa inyo eh. Kaya lang, nakita na kita dito so pumarito na rin ako. Gabi na ah. Ayaw mo bang pumasok? Nagpapaantok lang. Naparami din kasi yung kain ko kanina, kaya busog pa rin pakiramdam ko. Kaya sakto na rin ito para matunawan. Eh ikaw, akala ko ba may importante kang gagawin? Bakit nandito ka? Natapos ko siya na maaga, kaya lumabas na muna ako para magpahangin at bumisita sana sa inyo. Teka, hindi ka ba nilalamig? Naku, sanay na rin ako. Natatawa pa niyang wika. Ngunit hindi naman nagpapigil si Rafi at hinubad niya ang suot-suot na jacket at inilagay sa bandang likuran ng dalaga. Iba kaya ang lamig ngayon at saka hindi ibig sabihin na sanay ka na, ay hahayaan na kita. Hindi pa rin ako inaantok eh. Pwede ba tayong maglakad-lakad muna doon banda? Oo naman. Nakangiti namang sagot ni Neri. Habang naglalakad ay nagulat naman si Neri na biglang hawakan ni Rafi ang nanlalamig niyang kamay. Nahihiyaman ay alam niyang masaya ang puso niya at bukod doon, kinikilig din siya at may maliit na boses na nagsisigaw sa kaloob-looban niya. Sana dumami pa ang memories natin, no? Kung pwede ko lang iwan ang buhay ko sa bayan, ginawa ko na. You make me happy, Neri. Mahinang buluwas nito, sabay titig sa dalaga. Rafi? Gusto ko pa sana mag-extend eh. Kaso kailangan na ako ng kumpanya. Hindi alam ni Neri pero biglang kumurot ang dibdib niya sa narinig. Nakalimutan na nga pala niya na may ibang buhay ang binata sa labas ng isla at pwede siya nitong iwan. Aalis ka na? Malungkot itong tanong. For now, oo. Pero I promise, babalik ako. Mahal kita, Neri, at hindi ko kakayanin na mawala ka. I've been waiting for this moment. Ang tagal kong hinintay ang babae magpapatibok muli ng puso ko at dito ko lang pala siya makikilala sa isla. I love you so much and I want to thank you for making me happy every day. Hindi naman agad nakaimik ang dalaga sa mga salitang binitawan na binata. Sobrang gulo ng isipan niya dahil sa wakas ay ibinahagi na binata ang saloobin nito para sa kanya. Ngunit biglang iiwan naman siya nito dahil kailangan nitong lumuwas sa bayan. Ngunit sa puso niya ay hindi siya kayang kalimutan ng binata at may tiwala siya dito. Kaya naman bukal sa loob niya ang tanggapin at pagmamahal nito dahil pareho din ang nararamdaman niya para sa binata. Mahal din kita, Rafi. Utal-utal na wika ng dalaga. You what? You love me too? Hindi makapaniwala usal ng binata. Tumango naman si Neri at nagbigay ng isang matamis na ngiti. Doon na nagtatatalon si Rafi sa saya. Sisigaw pa nga sana ito. Pero napigilan agad ni Neri dahil hating gabi na rin. Isang mahigpit na yakap din ang kanilang pinagsaluhan at isang masuyong halik.
Ngunit ang simpleng halik na iyon ang nagbigay ng pahintulot sa kanila na mas laliman pa ang eksena ng gabing iyon. Kaya naman, doon din mismo sa kubong tinutuluyan ni Rafi, naganap ang madugong gera nila sa kama. Noong una ay napapidlag naman ang dalaga sa kiliting dulot ng bawat haplos ng binata, ay hindi niya inantala at wala siyang pagtutol dito. Kahit pa man laruin ito ang kanyang mga malulusog na alaga, lalong-lalo na ang kanyang pagkababae. Nakaramdam man ng sakit si Neri nang ipasok ng binata ang galit na galit itong alaga. Ay napawi naman ito ng mga halik ni Rafi at tuluyang nakadama na sarap. Doon din isinuko ni Neri ang sarili sa pinakamamahal niyang lalaki at hindi siya kahit kailanman magsisisi na ginawa niya iyon. Kinabukasan din naman ay nagpaalam na si Rafi na alis na muna. Nangako naman din ito na babalik siya, kaya yun na rin ang pinanghawakan ni Neri. Ngunit lumipas na lamang ang ilang linggo ay wala pa rin siyang balita kay Rafi. Doon na rin siya nagsimulang magsuka at mahilo na agad na halata ng kanyang mga magulang. Kaya nalaman nila agad na nagdadalang tao na nga si Neri. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Anak naman, bakit mo naman binigay kay Rafi sarili mo? Oo, mabait siya at buto kami sa kanya. Pero hindi pa itong tamang oras, anak. Naiiyak na usal ng kanyang ina. Nay, babalik naman daw po siya eh. Kalmadong sagot naman agad ni Neri. Kailan pa? Kapag naisilang mo na yung anak nyo? Anak naman, sana naman nag-isip muna kayo bago kayo magpakasarap at pumasok sa ganitong bagay. Naniniwala po ako na babalik siya, Nay. 1 buwan pa lang naman po eh. Hihintayin ko po siya, Nay. Diyos ko naman, hindi ko na rin alam, anak. Doon nga muna ako sa kwarto at ako'y naiiyak na sa sitwasyon mo. Wika nito tsaka umalis. Naiwan namang umiiyak si Neri sa kanilang kusina. Alam niyang hindi siya sigurado sa pagbabalik ni Rafi, pero may maliit na boses pa rin sa kaloob-looban niya na naniniwalang tutuparin na nobyo ang pangako nito. Hanggang lumipas pa ang 2 araw at sa wakas ay nagbalik na si Rafi. Sinalubong naman siya agad ng isang napakalakas sa suntok ng ama ng dalaga dahil sa hindi mapigilang galit. Lintik ka! Mabuti naman at naisipan mong balikan ang anak namin, pati na magiging anak ninyo. Galit na usal nito. Po, gulat itong tagon. Anong po? Huwag mo sabihin hindi mo alam. Binuntis mo lang naman ang anak kong, hayop ka! Mahal, tama na yan. Pinagtitinginan na kayo ng ibang tao, oh. Pumasok kayo dito sa bahay at mag-usap kayo na masinsinan. Tayong 4. Sabat naman ng ina ni Neri. At iyon na nga ang ginawa nila. Pagpasok ay niyakap naman agad ni Rafi ang nobya at doon na sila nagsimula mag-usap. Sorry, at natagalan ako sa pagbalik, Neri. Nagkaproblema kasi sa kumpanya at kailangan ko yung resolvehin muna. Good thing at nagawan ko agad ng paraan. Gusto kitang kontakin, Neri, pero hindi ko alam kung paano. Wala ka cellphone, walang telepono dito at all. Bumalik ako dahil nangako ako, di ba? Mahal kita at mas lalo pa kitang minahal nang malaman ko magkakaanak na tayo. Tito, tita, hindi ko po tatakbuhan si Neri. Pananagutan ko po siya. At papakasalan ko po siya. Papakasalan? Paano kung ayaw ng mga magulang mo sa anak namin? Alalang wika naman agad ng ina ni Neri. Huwag po kayong mabahala, tita. At nasabi ko na po ang tungkol kay Neri sa pamilya ko. Curious din kasi sila kung bakit ako nagpaiwan at nagtagal dito sa isla. Kaya sinabi ko sa kanila ang tungkol sa babaeng na pamahal na sa akin. At excited po silang makilala si Neri. At pati na rin po kayo. Wala pong problema kina mami. Dahil hindi naman din po sila matapobre. At galing din po sila sa hirap. Just please, let me do my responsibility as her boyfriend and as the father of our child. Sensero niyang wika. At natapos nga ang usapang iyon sa pagpayag ng mga magulang ng dalaga.
Nanaig pa rin ang pagmamahalan ni Rafi at Neri. Kaya naman na makapunta ang mga magulang ni Rafi sa isla para mamanhikan, ay agad na rin nilang pinagplanuhan ang kanilang kasal. Hindi naman agad nagtagal ang kanilang preparasyon at lumipas lang ang 1 buwan ay ikinasal na ang dalawa sa simbahan. Nagpagawa din si Rafi ng bagong bahay para sa kanila ng kanyang asawa sa bayan at doon na nanirahan. Hindi naman nakakalimot ang dalawa at laging dumadalo sa isla kung saan naroon ang pamilya ni Neri. Ngayon, masaya na ang dalawang naninirahan na magkasama. Naging biktima man si Neri ng isang maling pag-ibig noon at nagawang iwan ng lalaking akala niya mamahalin siya sa habang buhay. Dumating naman si Rafi na alam niyang mahal siya at patuloy pa rin siyang mamahalin kasama ang kanilang anak hanggang sa walang hanggan. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat po. Paalam!